paano po ba natin i-approach or i-address natin? Halimbawa, ang isang empleyado ay hindi na siya productive dun sa kanyang position or dun sa kanyang mga obligation. Ano po kaya yung way natin na paano natin siya i-address na hindi naman po siya ma-offend? Paano po kaya ang gagawin? Well, dapat respeto muna at i-recognize natin na may potential pa yung empleyado. Pag nawalan ka na ng hope, mawawalan rin ng hope yung empleyado eh. Diba? So ang next step dyan, iti-train natin siya, i-coach natin siya. Hindi lang training, kulang ang training. Dapat coaching. No? Parang may mentor mo siya para magbago ng pag-iisip. Anong pinakamagandang sir, tips ninyo sa mga employer or ng mga manager para maging long-term yung natin, yung engagement natin, maging harmonious yung samahan ninyo sa loob ng opisina, sir? Masalo sa mga empleyado, sir. Sila lagi in and out lang yan eh. O yun na nga, magpa-punch in, punch out lang yan eh. So dapat ang leader visible, no? Laging kinakamusta yung mga empleyado, kamusta sila, kung meron silang issue, nalalaman nila kagad. Tapos yung kanilang pagtrato, sabi ko nga, hindi sila gastos, investment sila. They are partners, no? Hindi yung titipirin mo, no? Hindi lang sa sweldo, pati sa training. Hindi pwede yun. Mag-i-invest ka sa tao. Kasi may return on investment yun eh. Pag hindi ka nag-invest sa tao, yun na nga, hindi sila magiging productive, mawawalan ng loyalty. No? Para bang lang sila. Hindi sila partner, no? Parang transaction, no? Anytime pwedeng mawala. Ay talaga mawawala sila. Ngayon po ay August 5, 2025 na. Ang bilis ng panahon, no? Yun. At syempre ngayong gabi kasama ko si partner Quest at partner Manuel na nag-walk out sa akin. Joke. Nasa online po sila ngayon. Yes, magandang gabi, ka-partner Randy and ka-partner Manuel. Ayan. Nandito rin naman kami sa although wala tayo sa studio, ka-partner Manuel, pero live pa rin tayo nilang mapapakinggan, mapapanood, lalo na sa ating Facebook Live page dito sa ating business natin to on air. Ayun. Magandang gabi sa inyong lahat. Oo. That's right, ka-partner Chris at ka-partner Randy, magandang gabi. At tayo ay live din napapanood sa ating 24/7 podcast sa UNTV News and Rescue YouTube channel. At syempre napapakinggan pa rin sa radyo sa 1350 sa AM band. Ka-partner Randy, magandang gabi sa iyo dyan. Magandang gabi. Noong last week, ako ang nandyan. Ngayon, kayo naman ang nandyan. Anyway, okay lang yan. Gumaganti. Ganti lang ba? Anyway, mga partners sa live na live po tayo ngayon. At syempre, live din tayo sa business natin to on air page natin. At syempre, kung may katanungan po kayo regarding sa business or ay may topic na gusto nyong i-topic natin dito sa programa, pwede kayo tumawag o mag-text sa 0997-824-9408. At syempre, partner, may paalala ka kaya yata eh. Yes, ka-partner Randy, maraming salamat. Alam mo naman tayo, paalaala every Tuesday and Thursday. Reminders po sa ating mga taxpayers. Ano ba yung deadline natin? August 5. Ayan, ito po yung submission ng summary report of certificate issued by the President of the National Home Mortgage Finance Corporation or yung Pag-ibig. Ayan, for the month of July. So yung mga naka-EFPS, yung mga nakapasok pa rin sa EBIR, may oras pa tayo kahit ano oras na ba? Pasado alas 7 ng gabi. Still, August 5 pa rin po yan. Next filing po, deadline is e-filing and e-payment ng ating BIR form DS2000, yung monthly documentary stamp tax declaration for the month of July also. So, BIR form 2000-OT, yung documentary stamp tax declaration, return on one-time transactions. For the month of July din po yan. So, yan po yung ating mga deadline for today. Ayan. Back to you, partner. Ayun. Siyempre, umpisahan na natin ang unang segment natin ngayong gabi, no? Ang Biz News. Biz News.
At sa ating Biz News, kasangbahay at mga kapartner, Department of Transportation nakatutok sa maagang pagbubukas ng subway stations. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR na kanilang uunahin ang pagpapatayo ng 3 pangunahing istasyon ng Metro Manila Subway Project o MMSP bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos sa 2028. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, prioridad ang East Valenzuela, Quirino Highway at North Avenue stations para sa planong partial operations ng subway. Bagamat malaki ang naging pagkaantala ng proyekto dahil sa right-of-way issues, sinabi ni Dizon na natugunan na ang karamihan sa mga problema maliban sa Ortigas Station. Layo ng MMSP na mabigyan ng mas mabilis na biyahe mula Valenzuela hanggang Naiya sa loob lamang ng 35 minuto mula sa dating 1.5 oras. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo Verdad 1350, ang UNTV Radio. Maraming salamat. Ayun, nawala ako. Ayun. At huwag kayo aalis mga partner, no? Mamaya pag-uusapan natin yung tungkol sa empleyado natin. Paano ba i-manage yung mga empleyado natin, no? So Yan. yun ang pag-uusapan natin. So sa pagbabalik natin sa programa ninyong kasangga ninyo sa negosyo, ang business natin to. Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Feeling overwhelmed? Heart full of joy? Or just need a moment to breathe? Whatever you're feeling, let the music embrace you. Soulful Melodies is back with Volume 3. 7 beautifully crafted songs to match your every emotion. Soulful Melodies Volume 3 is now available in all your favorite digital streaming platforms. Pagtulong sa mga kapuspalan, pangunahing advokasya ng MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Papasalamat ako dahil pumunta kayo dito at marami kayong natutulungan na kagaya po. Maraming salamat po sa Serbisyong Bayanihan at dahil marami po kayong natulungan. Isa po ako sa mga natulungan nyo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako dahil malaking tulong ito sa aming barangay. Dahil marami kayong natulungan. Serbisyo Publiko, hatid ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to.
nagbabalik po ang business natin to. At syempre, ngayon po ay 7:17 ng gabi na po. At syempre, mga kapartner, kung gusto nyo pong may katanungan po ngayong gabi tungkol sa employee management po, pwede kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. O kaya ay mag-comment. O kaya ay mag-comment at mag-message sa ating official Facebook page. Ito po ang ating business natin to on air. Ayun. Alam mo ba, Partner Quest, no? Ito ang topic natin ngayon ay napapanahon naman. Dahil napapansin ko, madaming mga empleyado ngayon na hindi natatanggal sa trabaho, unlike noong panahon natin na halos umaabot ng 10 years pataas ang mga empleyado. Pero ngayon, lalo na ang mga kabataan hindi nagtatagal sa kanilang mga trabaho. Bakit kaya, ka-partner Randy? Tama ka dyan, ano? So, ka-partner Randy, parang ang hirap ispilingin ng ngayon ng mga empleyado. Kaya magandang pag-usapan natin sa ngayon ang mga tips kung paano natin dapat maunawaan at i-handle ang ating mga nasasakupan, partner. Ayan, tama ka dyan, partner, no? Umpisa na natin ang second segment natin, ang Business on Demand. Business on Demand. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng isang hiring platform sa United States of America, aabot sa mahigit 4 na milyon ang mga empleyadong nag-resign buwan-buwan. Nako, dami, no? Sa iba't ibang panig ng mundo. Pangalawa sa mga pangunahing dahilan kung bakit agaran ang pagbibitiw ng isang empleyado ay dahil umano sa bad management. Ang epektibo at mahusay sa pamamahala ng empleyado ay hindi lamang sa tutukoy sa pagbibigay ng utos o task, kundi susi din ito para makabuo ng isang matatag at produktibong koponan. Partner Chris. Ayun. Kaya ngayong gabi, alamin natin kung paano makakatulong sa pag-unlad ng isang negosyo ang maayos at mabuting pamamahala na sa ating mga empleyado. Upang ipaliwanag sa atin yan at makakasama natin ngayong gabi ang isang international consultant, executive coach, author, speaker, nasa kanya na lahat, lecturer and founder of RTD's Business Insights and Tips. Walang iba kundi si Mr. Rene T. Domingo. Mr. Domingo, good evening po, sir. Welcome to our show. Good evening po, Rene. Ayun, kamusta po? Ito, umuulan-ulan pa kanina, buti tumigil na. Ayun. So okay na. That's good. I think okay na po kayo dyan sa inyong lugar po. Yes. Ayun, simulan na natin, Sir Rene, ang mga mga questions. First question ko, Sir Rene, no, ngayong gabi. Ano kaya ang karaniwang challenges sa management ng empleyado o team players? Well, sa management, sa palagay ko, una ay yung tatlo pala, no, yung makahanap tayo ng magagaling na empleyado, no, sa hiring. Susunod yung paano sila gawing productive, no, para mapakita nila yung talento nila, no. Ang pangatlo ay nabanggit nyo na yung ma-retain sila, no, ng matagal sa kumpanya. So yun ang mga challenges so marami tayong pag-uusapan dito kasi hindi simple yun yung tatlo na yun Dapat may involve ang management, no, sa tatlong decision na yun. But palap lang ang question, Sir Rene. Paano ba ang gagawin ng management para yung pag-retain i-retain yung matagal yung isang ng isang empleyado? Sa tingin niyo paano kaya, sir? Empleyado kasi sino ba to, si Randy? Apa. Hindi naman gastos yan, investment yan So dapat alagaan natin investment natin. Parang customer natin, no? Inaalagaan natin, no? Para hindi lumipat sa ibang supplier. Ang empleyado dapat alagaan din para hindi lumipat sa ibang kumpanya, no? Karamihan kasi ng kumpanya nakatutok sa benta benta ng benta, no? Para yung customer sumaya. Nakakalimutan yung empleyado na dapat satisfied din. So, yun ang mangyayari, no? Iiwanan kayo. Lalo na nung magagaling na empleyado natin. Okay. So, yun ang perspective na sinasuggest, no? Na paano alagaan? Maraming detalya yan. No? It's more of a perspective. No?
Paano natin tuturing ang empleyado? Oo. Sir Rene, paano po ang proper discipline ng mga empleyado at mga team members? Sa experience ko, Chris, yung discipline nagsisimula sa management yan eh. Kung magulo ang sistema mo, ang sistema ginagawa ng management yan, nawawala ng disiplina ang mga tao, no? Kasama ng mga managers dyan, no? Mahirap pasunurin kasi wala sistema eh. Mali-mali ang gagawin nila. So akala mo lack of discipline, actually confusion, no? Chaotic yung sistema. Kaya ang tingin natin walang disiplina kasi walang standard eh, no? Malabo yung policy. Doon muna tayo magsimula bago natin disiplinahin ang empleyado. Ayusin muna natin yung management system para guided sila. Okay. But sir, ang ko dyan, kailangan bang mag-seminar ba? Mag-training yung mga management natin? Mas lalo tayo mga may-ari ng mga negosyo? Yes. Yes, galing ako sa business school, kaya nga meron tayong business school para turuan ng management. Ang manager, hindi ibig sabihin marunong mag-manage, no? Marami dyan na-promote lang as manager eh, no? Ang manager sa akin, marunong maghawak ng tao. No? Apa. Karaniwan sa manager na po-promote, hindi naman marunong maghawak ng tao. Ayaw nilang walang hilig maghawak ng tao. So hindi sila susundin, lalo magkakagulo. Karamihan ng mismanagement dito, nanggagaling doon sa maling managers na na-hire natin eh. Kung sasama mo empleyado sa ating definition, kasama manager dyan eh. So, manager kailangan pababa. mahusay din tayo manager pababa kasama bisor kasi doon nagsisimula ang gulo eh, no? Yun. If you have bad managers, you will have bad employees. Yun ang consequence nun. Okay. Sir Rene, oo. Ano po kaya mga benepisyo at pribilehyo ang dapat na ibigay natin sa mga empleyado at dapat ba lahat ng empleyado o team member ay may mga ganitong klase ng privilege? Well, unang-una, hindi lang naman pera o bonus ang pinag-uusapan natin, no? Ang mga dapat mga incentive ng mga empleyado yung recognition, no? Yung kanilang performance, no? Saka na po promote natin sila sa mas mataas na responsibilidad. Yan ang dapat tingnan natin para meron silang job satisfaction. Hindi man lahat nakukuha sa financial eh, no? So yan ang pag-aalaga na sinasabi ko, no? Yung career nila, no? Yung kanilang development, yung kanilang training. Yan ang pinakamagandang incentive. Kesa yung tumataas lang ang sweldo, hindi naman natuto yung empleyado, hindi na de-develop. Dapat sabay yun. Okay. Sir Rene, ako kasi nanggaling din po akong pagiging empleyado po for how many years? 10 years, 15 years din po ako naging empleyado. But syempre ang gusto ko pong kapag gusto kong tumagal sa isang employer or employer. Dapat gusto ko at home ako sa dun sa sa mismong opisina, 'di ba? Correct. Kasi sir, ang problema kasi right now, parang ang hirap abutin yung mga mga may-ari or yung abutin yung mga managers natin. Paano kaya ang gagawin natin doon, sir? Yung tipong yung harmonious relationship nating dalawa. Ikaw manager, ikaw may-ari, tapos ako empleyado, yung tapang team maging team player tayo parehas. Tama yun. Parang nasagot mo na yung tanong mo. Dapat ang trato ng management o may-ari sa empleyado, hindi empleyado, parang partner, no? Partner sa business. Meron din silang stake sa performance ng kumpanya, sa future ng kumpanya. Kasi yung future ng kumpanya, future din na empleyado yun eh. Kasi itataya mo yung buong buhay mo ron eh. Imagine mo, saan nyo ginagastos ang oras nyo? Sa pagtulog. 8 hours is sleeping. The next 8 hours is inside the company. So 1/3 ng buhay natin nandun sa kumpanya.
So dapat nun, tama ikaw, at home, dapat masaya ka, mahusay yung mga patakaran, no? May gana kang pumasok sa trabaho. Oras mawala ka ng ganang pumasok, yan, simula na yan. Ng pagbibitiw ng maaga. So wala na, hindi na excited eh. So ang trabaho ng management, how to make the job exciting every day. Hindi lang during Christmas, no? During bonus o during payroll. Yun ang ano ko. Yun ang Ayun. Sir Rene, no? Paano po ba natin i-approach or i-address natin? Halimbawa, ang isang empleyado ay hindi na siya productive dun sa kanyang position or dun sa kanyang mga obligation, parang hindi na niya naiisagawa. So, ano po kaya yung way natin na paano natin siya i-address na hindi naman po siya ma-offend? Paano po kaya ang gagawin? Well, dapat respeto muna at i-recognize natin na may potential pa yung empleyado. Pag nawalan ka na ng hope, mawawalan rin ng hope yung empleyado eh. Diba? So ang next step dyan, iti-train natin siya, i-coach natin siya. Hindi lang training, kulang ang training. Dapat coaching. No? Parang may mentor mo siya para magbago ng pag-iisip. Hindi nakukuha productivity sa skills eh. Nakukuha yan sa attitude. No? Attitude, hindi naman skill yun eh. Makukuha yan sa coaching ng leader. So ang leader natin, yung mga may-ari, dapat marunong mag-coach, no? Kasama sa pag-aalaga. Hindi yung puro training. Ang training, hard skills yan eh. Pag walang soft skills, hindi magiging productive yung empleyado. Kasi productivity is decision making yan eh. Hindi lang trabaho yan eh. You make decision choices, no? Pag mali ang decision mo, hindi ka magiging productive, no? Hindi ka magiging productive sa trabaho mo. Sir, yun ang ano ko. Sige. Ko lang. Sir, maganda ba yung yung team building na ginagawa ng mga employer, ng mga offices? Maganda bang pang-boost ng productivity nila? Partly, but not completely. Kasi maraming team building. Okay lang, makakilala mo yung mga kasama mo, how to work together. Pero napapansin ko sa team building, hindi natatranslate sa trabaho eh, no? Pagbalik sa trabaho, away-away na naman, kanya-kanya na naman, no? Hindi siya naka-connect dun sa, hindi naka-connect. Parang nagbo-bowling lang kayo, nagba-volleyball, di ba? Masaka yung Boracay, di ba? Masaya kayo na tatlong araw. Pagbating sa opisina, kanya-kanya na naman yan. Ha? Blaming na naman. So, useless, no? So dapat ang team building strategic, no? Konektado sa mission ng kumpanya, no? Lalo na let's say team building tayo para maging umunlad ang ating benta, no? Para sumaya ating customer. Okay, dapat ganun para pagbalik nila na lang, application kaagad. Hindi yung pang weekend lang ang team building. we need teams every day, no? Not during vacation. Yan ang pagkukulang sa ating team building effort. Hindi siya strategic. Pang divert lang, no? Diversion, parang lang nagiging reward, no? Nagiging bakasyon. Bakasyon na pala ang team building. But totoo yun. Ibig sabihin, hindi long term. Yan sinasabi ko. Short term lang ang impact. Hindi tinitingnan yung long-term value ng team building exercise. Okay? So anong pinakamagandang tips ninyo sa mga employer or mga manager para maging long-term yung natin, yung engagement natin, maging harmonious yung pakikipagsama, yung samahan ninyo sa loob ng opisina, sir? Masalo sa mga empleyado, sir. Sila lagi in and out lang yan eh. Yun na nga, magpa-punch in, punch out lang yan eh. So dapat ang leader visible, no? Laging kinakamusta yung mga empleyado, kamusta sila, kung meron silang issue, nalalaman nila kagad. Tapos yung kanilang pagtrato, sabi ko nga, hindi sila gastos, investment sila. They are partners, no? Hindi yung titipirin mo, no? Hindi lang sa sweldo, pati sa training. Hindi pwede yun. Mag-i-invest ka sa tao. Kasi may return on investment yun eh.
Pag hindi ka nag-invest sa tao, yun na nga, hindi sila magiging productive, mawawalan ng loyalty. No? Para bang ano lang sila. Hindi sila partner, no? Parang transaction, no? Anytime pwedeng mawala. Talaga mawawala sila. Hindi naman makina ang tao, no? Partner natin sa negosyo. Makina pwede mong palitan, no? Okay. Pero ang tao, hindi. Dapat partner natin yan sa negosyo. Yun ang ano ko lang sinasuggest kong Napakarami nung na-discuss ni Sir Rene. Napaka-productive nung ating discussion. Sir Rene, meron po ba kayong mga events na gusto niyo pong i-promote or saan po kayo pwede namin makontak or yung mga viewers po natin if they want to gusto po kayong i-contact, saan po kayong pwedeng tawagan, sir? Well, nagkasusulat ko lang ng mga libro ko. Siguro papakita niyo yung slide. Meron pa Facebook page, no? Nandun yung RTD Insights. Lagi kong ina-update yan. Marami silang mapupulot na mga suggestions, mga tips para sa negosyo, para sa management. Yan, wala namang bayad yan, libre, no? They can contact me there, no, sa Facebook or sa email ko, no? Ayan natin, pinapakita sa sa screen, no? Meron din akong aside from the Facebook page, meron akong YouTube, no? Pwede nyo panoorin yung mga produce kong business video doon, especially sa operation. At meron din akong RTD online website na makikita nyo yung karamihan ng mga artikulo ko, no? About business and management na ginagamit ko rin sa pagtuturo, no? Sa business school. Tapos may email din ako dyan, pwede nyo rin ako sulatan o magdala ng message, no? Ayun. Sir Rene, saglit lang po tayo ay mag-gagap muna tapos pagbalik natin sasagot naman tayo ng mga katanungan ng mga Facebook viewers po natin. Ayun. So, okay. Ayun. Mga partners, magbabalik muna ang business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Matalino ang handa sa sakuna. Halos araw-araw nararamdaman ang mga paglindol sa iba't ibang panig ng mundo. Ang lindol ay isa sa mga mapaminsala at nakamamatay na uri ng sakuna kapag hindi ito napaghandaan. Para maging handa, panatilihing kalmado ang sarili kapag nakaramdam ng pagyanig. I-apply ang Dock Cover and Hold para maiwasan ang iba pang disgrasya. Kapag wala ng pagyanig, saka lumabas at pumunta sa open area. Huwag tumakbo at kung nagmamaneho naman ay pansamantalang tumigil muna para maiwasang makabangga. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. May tumatawag. Sagutin mo, ma. Akin na ang cellphone. Sino siya? Anak natin? Ay, sandali ha. Basahin ko. Miss call lang galing kay Kumari. Di na tayo naaalala ng ating mga anak. Ganun nga siguro kapag matanda na. Nakakalimutan na. Alalahanin natin ang ating mga magulang sa panahon ng kanilang katandaan. Sa kanilang nalalabing buhay, atin silang paligayahin, arugain, mahalin. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Mahalagang paalala sa mga motoristang nagmamaneho sa National Highway at Expressway. May inilaang minimum at maximum speed para sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kung ikaw ay bumibiyahe sa EDSA at Commonwealth, ang maximum speed mo lang ay 60 km/h. Kung ikaw naman ay nasa Expressway, pwede kang umabot hanggang 100 km/h, ngunit hindi babagal sa 60 kph. Ang bilis at bagal ng takbo mo ay may malaking epekto sa kaligtasan ng pagbiyahe mo. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350.
Puno na tayo dito sa bus. Usod sa dulo, usod sa dulo. Huwag harangan ng pinto. Ano pa kayo? Miss, dito ka na sa upuan ko para wag ka namang mangawit kakatayo. Okay. Dapat nga kanina pa ako nakaupo eh. Taray naman ito, di man lang masabing salamat. Pahalagahan ang maliliit na bagay. Magpasalamat ka sa gumawa sa iyo ng mabuti. Ito ay isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Narito ang mahalagang paalala upang maiwasan ang cyberbullying at maging responsableng netizen. Mag-ingat sa pagko-comment sa iba't ibang usapin sa social media. Kung ang iyong komento ay magdudulot ng paninira sa kapwa, ay mabuting tumahimik na lamang. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. 7:39 ng gabi, ito pa rin ang business natin to at kami pa rin pong kasama niya. Ako naman si Manuel Recuenco. Of course, nandiyan si Kapartner Chris Pergis. Yan! Sabayan rin po ninyo kami mapapanood sa UNTV Radio La Verdad YouTube channel at sa ating business natin to on air Facebook page. Ayun. That's right. At syempre, huwag kalimutan sa YouTube din kami. Live din po sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Kaya wala kayo ligtas. Kahit anong platforms ay pwede na nating pwede nyo po mapanood ang business natin to. Don't forget to follow dan po sa aming Facebook ang UNTV ang business natin to on air. Pwede rin silang tumawag Kapartner Chris at magtanong sa ating panauhin ngayong gabi. Ang ating number ay 0997-824-9408. Ayun, tama ka dyan, Kapartner Manuel. Siyempre, pwede rin silang mag-message, sabi mo nga kanina, at mag-comment dito sa ating official Facebook page na business natin to on air. That's right. At syempre, ito na mga katanungan mula sa Facebook Messenger na sasagutin naman sa atin ng ating panauhin tonight. Narito pa rin makasama natin si Professor Rene T. Domingo. Professor Domingo, muli magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Manuel. Thank you po. At may mga tanong na po dito ako, Professor, mula po sa Facebook. Pero may personal po akong tanong. Kasi bago ko po at sa kasama si Kapartner Chris dito po sa pagtatanong namin mula sa Facebook na nagpadala sa programa. Ano pong masasabi nyo doon sa nagsasabi ng mga empleyado? Kasi nababasa ko online, wag daw masyadong galingan sa trabaho. Kasi hindi ka naman pamamanahan sa kumpanya at anytime pwede kang palitan. Kaya gawin mo lang yung sapat at wala ka na masyadong extra effort. Paano po kaya ang sagot ng isang katulad ninyo, Professor Domingo? Well, may mga ganyan tao, no? Kaya lang magiging opposite ang epekto niya, no? Lalo kang hindi papansinin ng management, lalo kang papalitan. Kasi hindi ka nagsisikap eh. Yung mga nagsisikap, yan ang nagiging manager, potential manager. At pag tumaas ka, magiging shareholder ka pa. Wow. Ganyan tumataas sa mga galingan mo, magpakaiba ka sa ibang tao. Huwag mo silang gayahin. Ha? Kaya may iba, yung mga walang loyalty, yung walang hilig magsikap. Wala rin yun sa buhay. Walang future yun. Diba? Hanggang doon na lang sila. Palipat-lipat ng kumpanya. Ayun. Ay, di walang mangyayari sa buhay nila. Tatanda silang ganun. Okay? Ayun so, nga yung po. Development ng tao, hindi para sa kumpanya, para sa iyo yan. Nadidevelop ka. Yung binubuhos mong effort sa kumpanya, hindi lang para sa kumpanya, para sa iyo yun. Natututo ka ron eh. Hindi ba? Oh yeah. Tama po, Professor Domingo. Pero paano po kung nagsikap ka naman nga sa trabaho, nagpagod ka sa trabaho, todo effort, pero hindi pa rin po napopromote? Ano po kayang... hindi, kulang pa yun. Alam mo, lahat ng negosyante gustong kumita. Pag may nakita sila empleyado na tutulungan silang kumita, papansinin yun. Diba? Hindi pwedeng trabaho ng trabaho. Tingnan mo yung objective ng kumpanya. Ang gusto na makibenta, magbawas ng gastos, doon papasok ang mga empleyado. Paano silang tumulong doon? Paano yung papansinin ka, papasalamatan ka ng management? Okay? Kasi para kang partner eh.
Ang management, ang trato sa empleyado partner. Ang empleyado rin, ang trato sa management, hindi boss partner din sa buhay nila. Yun nga. Win-win yan eh. Yeah. At saka, Professor Domingo, di ba, kung gusto mong pansinin ka ng kumpanya, make yourself bankable para nandiyan ka lagi. Yes. Di ba po? At ganun di ata ang paninaw ni Kapartner Chris. Hindi lang bankable, irreplaceable. Irreplaceable. Parang kanta lang yun Opo. So ngayon po, yes, unforgettable naman, pwede rin. At Professor Domingo at Kapartner Chris, babasahin ko lang itong tanong ni Vanessa mula sa Facebook naman. Ito po ang tanong niya, Professor Domingo. Sabi niya, isa po akong HR sa kumpanya, 11 years na po ako sa company dahil kamag-anak ko po ang boss ko nung una, maliit na negosyo pa lang po kami at unti-unting lumalago. Ngayon po, unti-unti na din po kaming nagpapakilala sa social media. Ang kaso po, tuwing magpo-post po kami sa social media, nagbabash comment po ang mga dati naming empleyado na nag-resign dahil daw hindi maganda ang benefits at hindi maayos ang pasahod dati. Aminado po kami na noong una, hindi po talaga naging maganda ang mga benepisyo namin sa empleyado at mababa ang sahod dahil nag-uumpisa pa lang po kami. Pero ngayon po, maayos na ang mga benepisyo at sahod ng mga naiwang empleyado. Ang tanong ko lang po, Professor Domingo, may papayo po ba kayo kung paano po namin ito ma-address at paano ito hindi magkaroon ng negative impact sa aming negosyo? Medyo mahirap yung sitwasyon na yan, no? Well, ang ano ko lang, wag mo nang itago yung nangyari. Diba? Kung talagang masama ang management nun, so be it. Nag-improve naman tayo, hindi ba? Move forward, no? Get the comment ng mga satisfied employees nyo, no? Yung current employee, kita nyo sa masa yun, no? Iba na kayong kumpanya. Okay? Pero wag nyo na i-deny dati kasi maliit kayong kumpanya, nahirapan kayo siguro magbayad na mataas na sweldo. Normal lang yun, di ba? Wala naman nagbibigay na mataas na sweldo kung maliit kang kumpanya, di ba? Mahirap talaga magpalaki ng kumpanya kasi mas maraming problema maliliit na kumpanya, hindi lang sweldo. Pati gastusin, pagbayad sa utang, pagbenta, ang dami nilang problema talaga, no? So hindi sila pwede magbayad para ng multinational, no? Ng malalaking kumpanya, no? Na sapat. Ganun talaga ang small company pag nag-join ka no? So dapat nag-stick sila ron, no? Kung nag-stay sila with that company, lumaki itong mga empleyado na nagko-complain ngayon. Gumanda buhay nila. Sumabay sila sa paglaki ng kumpanya. Hindi sila umalis kagad. Grow with the company. Yan sinasabi ka kanina, hindi ba? Okay, grow with the company, mag-sacrifice kayo. Kasi even the managers of small companies, maliliit na sweldo niyan, tumataya rin yan sa future. Okay. Pati nga presidente na maliliit na kumpanya, hindi nagpapasweldo yan. Mismo sila walang sweldo Oo. Para lang lumaki yung kumpanya, lumago. Ganun talaga. Pag nagsimula ka. Marami akong kwento masasabi. Sige. Yes, kasi usually po, Professor Domingo, di ba yung mga managers or may-ari ng company na nagtatrabaho sa kumpanya nila, may sarili silang sweldo galing doon sa kinita ng company. Oo. Well, depende nga sa quality ng management Kung visionary sila, meron silang leadership, pantay-pantay ang tingin, no? Ang sakripisyo. Pantay-pantay din ang benepisyo kahit maliliit kayo. Okay? So, ganun ang payo ko sa management. No? Grow the company, grow the people, grow the sales, grow the payroll. Okay? Hindi pwedeng win-lose Dapat win-win. Ganyan ang lumalaking kumpanya, win-win Walang dehado. Kay customer ka, kay supplier ka, kay empleyado, kay management. Walang na-exploit. Pati supplier, minsan na-exploit yan So parang natural po ito. Natural po ito na pwedeng mag-bash talaga ng mga dating empleyado. So wag na lang, parang i-ignore na lang. Kasi ngayon ay nagmo-move na ng maayos yung nagpa-progress na yung company. Na-address yun na yung mga issues. So get feedback na lang from your satisfied customers, satisfied employees nyo para makita ng masa na iba na kayong kumpanya. No? Yan. Alright. Oo.
Another katanungan, Professor Domingo, galing din sa Facebook viewer, galing kay Arvin po ito. Ito para ka-partner Manuel, medyo na-discuss kanina, and ulitin ko lang po, may kadugtong kasi siyang katanungan. Sabi po dito, paano ko po ba dapat i-handle ang mga empleyado ko na unproductive? Ito yung tinanong ko din kanina. And then, paano ko mamomotivate sila na gawin ng maayos yung trabaho? Apektado na po kasi ang pangalan ng kumpanya ko dahil sa hindi maayos nilang trabaho. Nawawala na din ako ng mga customer. Ayoko na din sanang mag-train na ulit ng panibago, tapos ang ending ganun pa rin ang gagawin. Service provider po kami at mahalaga po sa amin ang magandang serbisyo sa ipinangako po namin sa aming mga kliyente. Tama lang po ba na bawasan namin ang sahod nila dahil sa hindi maayos na trabaho nila? Professor Domingo, ano po ang inyong comment? Well, sa narinig ko, medyo kulang pa tayo sa information bago ako makabigay ng payo na maayos, no? Pero ito lang masasabi ko, no? Sa aking experience as a consultant, as an industrial engineer, huwag muna natin sisihin yung mga tao kung hindi sila productive. Baka may iba pang problema eh. Kasi mahirap yung trabaho o kulang sila sa kasangkapan, mainit sa lugar nila, diba? O nalilito sila sa policy, nalilito sa standard o walang standard. So talaga magfe-fail sila, no? Hindi sila makaka-deliver ng serbisyo. Ang management naman, ang unang sisisihin yung tao. Ano yan, pasaway, matigas sa ulo. Yung pala, may problema yung management, walang sistema. Hindi mahirap sumunod yung mga empleyado sa patakaran na tama. O kaya walang patakaran. Yun ang worse, no? Ina-assume nila na service provider, dapat common sense, alam mo service. Hindi naman common sense ang service eh. May sistema yan eh. Lalo na kung BPO ka o service provider. Dapat maayos ang standard natin para kahit man sino empleyado, madaling sumunod, madaling pusunurin. Okay? So training is not enough, even salaries will not enough. Kataasan mo sweldo niya at i-train mo. Pag wala ka sistema, magfe-fail ang system nyo. No? Mawawala ka ng customer. Yan sabi ko. Yes. Professor Domingo, pag sinabi pong sistema, ano po yung system na po na yun? Yung po ba yung mga policy nasa administration? Yeah. Standard, let's say timeliness, no? Service provider, dapat may timeliness ka. May oras yan. Kada step may oras, no? At merong mga output kada step. Dapat na monitor na management yon. Kaya kung sa may mahirap na step, doon nagkakahirap ang mga empleyado. At normally, pag hindi ka marunong sa process design, magagalit ka doon sa empleyado, no? Yung pala ang problema sa design ng proseso. Napakahirap, no? Red tape. Let's say maraming red tape na inimbento, no? Red tape for the customer, red tape pa rin sa empleyado. Magulo. Nakaranas naman kayo ng magulo na sistema, hindi ba? Hindi talaga mahirap sundin yun. Ngayon, ang management naman, kung makitid ang pag-iisip, sasabihin niya, hindi ka marunong eh. Tamad ka eh. Hindi ka marunong mag-isip. Yun pala, magulo yung sistema. So, gaya na sabi ko kanina, magsimula tayo sa sistema. Yeah. At yung ibang mga company nga, ka-partner Crest, di ba? Meron din sa kanila, papalit-palit din ng empleyado. Tuloy, walang tumatagal na empleyado sa kanila. Di ba, Sir Domingo? Tama yun. Kasi investment ang tao, di ba? So, hindi na de-develop yung kultura, hindi na de-develop yung technology. Pati customer loyalty, nawawala kasi papalit-palit ang tao eh. Yung customer, nalilito na. Kaya dapat talagang alagaan ng mga empleyado. Ngayon po, Professor Domingo, magpapasalamat na po kami. Parang bitin lang ang oras natin with, di ba ka-party crush? Kaya siguro ngayon ay baka bitin ulit. Siguro ay magkaroon ng part 2 with Professor Domingo. Pero Professor Domingo, baka may mga ipopromote kayo, your books na alam namin, author kayo, and your page. Go ahead po. Yung pinakita kayo na slide, meron akong bagong libro, yung cheat sheet. Yan. Yung dilaw, no? Pwede rin mabili sa Amazon yan, iba pang online store, no? Okay? Pero
bisitahin nyo na lang yung Facebook page ko kasi dyan ako madalas mag-update ng aking mga suggestion. Kasama nito mga employee suggestion na sinasabi ko na nandyan sa Facebook page. Ang daming post siya, mga 3 taon, 4 na taon ko na ina-update yan eh. Okay. Wow. Parang exciting na makabasa tayo ng mga books ni Professor Rene T. Domingo. At muli, Miss Crush at Kapartner Crush, magpapaalam tayo kay Professor Rene Domingo. Maraming salamat po sa inyong time na inukol sa business natin to. Siya po ay isang international consultant, executive coach, author, speaker, retired associate professor ng Asian Institute of Management and founder of RTD's Business Insights and Tips. Maraming salamat po, Professor Domingo. Ayan, wag po kayong aalis. Wag po kayong aalis mga kapartner dahil babalik po ang programang Kasangga Nyo sa Negosyo, ang business natin to. We'll be right back. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Bakit po may mga basura doon sa lugar na may nakalagay na bawal magtapon dito? Bakit may mga naninigarilyo pa rin po sa terminal ng jeep? Di po ba bawal yun sa mga pampublikong lugar? Bakit nakatayo sa MRT at basang mga matatanda? Diba dapat nakaupo po sila? Bakit po ganun? Sumisigaw tayo ng pagbabago pero sa maliliit na bagay, palpak tayo. Hindi lang dapat iasa sa gobyerno ang pagbabago, maliit man o malaki. Dapat itong magsimula sa sarili nyo. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Sa ika-9 na taong pagbibigay parangal ng Epic Awards ng Philippine Academy of Medical Specialists, tumanggap ng pagkilala ang kauna-unahang radio mobile booth sa bansa ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Kaya nagpapasalamat kami sa Epic Awards sa pagkilalang ito sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Asahan po ninyo mga kasangbahay na tuloy-tuloy ang public service na aming gagawin dito sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. To God be the glory! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ayun, nagbabalik po ang business natin to. At syempre, live na live po pa din tayo ngayon dito sa UNTV Radyo La Verdad. At syempre, nasa Zoom sila, kapartner Chris and partner Manuel. Ayun. Ayun. Ang ganda ng talakayan natin, kapartner Randy and kapartner Manuel with Professor Rene. Oo. Domingo. Ayun. Sa akin ha, yun pala yung papaano mo mapapatagal or ano ba, papaano natin ma-avoid na magtatagal yung mapapatagal natin yung ating empleyado. Hindi lang pala sila yung dapat mag-train. As management, kailangan din natin mag-train. Paano natin magiging productive yung ating mga empleyado. Sabi nga ni Professor Domingo kanina, okay yung mga ginagawang, anong tawag doon? Yung lalabas tayo. Team building. Oo. Team building. Napakaganda. Pero sabi niya, pero may parang tuto siyang konti. Partially okay yun. Pero hindi lahat ng pagkakataon kasi ay nagiging vacation. 100%. Yes, nagiging vacation. Pagbalik ng office, back to normal. Oo, chismisan ulit, siraan yung iba. Kaya hindi masyadong effective sa lahat ng pagkakataon ng team building. Ayun na. I think dyan na partner, no? Yung, kasi ako, naging empleyado din tayo for how many years. Gusto ko kasi maging, kapag ako pumasok sa isang opisina, dapat
yung tama nga sinabi ni Sir, no? Yung tipong excited ako gumawa, tapusin ko lahat ng trabaho agad-agad, di ba? Yun dapat lagi ang thinking mo. Ay, actually ako hindi ko iniisip yung promotion. Ayokong isipin yan. Yung promotion sa cash pwede. But yung promotion mas mahirap yun actually. Dagdag trabaho yun actually. Ang tawag yan partner Randy, meron kayong harmonious relationship with your boss. Yan, maganda doon. Kaya nga. Hindi lang tayo dapat masaya tuwing 15 at 30. Dapat everyday happy tayo dun sa ating trabaho. At the same time, happy din ang management sa atin. Yes, para tumagal ang magandang relasyon ng kumpanya at lahat ay magbebenepisyo ng maayos. Ayan. Sige mga partner, out na tayo, sabi ni EP. So mga partners, kung may katanungan kayo or may topic kayong gustong sabihin sa amin, at pwede kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. Or maaari din kayong mag-comment, yung mga viewers natin sa ating Facebook page or sa ating business natin to on air, ka-partner Randy. Kami po ay mapapakinggan tuwing Tuesday at Thursday 7 p.m. sa UNTV Radyo La Verdad. Ayun. At syempre, mapapanood din tayo sa UNTV Radyo La Verdad and UNTV News and Rescue. News and Rescue TV, no? YouTube channel. Ayun, nawawala ako. So, gusto ko magpasalamat muna sa ating EP, Shelo, at sa lahat ng technical, maraming salamat po. At kay Kuya Daniel Rason at kay Sir J. Eusebio at kay Ma'am Anne Antay, maraming salamat din po. Ayun, so out na tayo. So, sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Magandang gabi po. Paalam. See you on Thursday. Ang hirap nang nandiyan kayo. Business natin to. Dahil business natin to. Chris and Randy, lumapit na kung may tanong. Chris and Randy, lahat masasagot. Basta kay Chris and Randy, lahat masasagot. Dahil business natin to. Dahil business natin to. Dahil business natin to. Totoong balita, tunay na kalinga, para sa kapwa. Radyo La Verdad, 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.